nung minsan nag-book po ako na ride, nakakwentuhan ko po kasi yung driver, tiga Antipolo po. So marami siyang nakwento sa akin. Parang Hello! Kamusta po bawat isa? Dito ulit tayo sa ating Payong Kapatid. At kung ito po ay inyong first time to listen and to watch, ina-encourage po namin kayo na kayo po ay mag-subscribe at i-click nyo po yung notification button para ma-remind po kayo sa aming po mga bagong mga episodes. Ngayon po aming pag-uusapan kasi may mga tanong po sa amin ngayon at mga hinihingin payo tungkol po sa road rage kasi hindi naman po kaila sa iyo. Dami po mga kaganapan po ngayon na nagagalit ang mga driver sa daan, nag-aaway-away. At buti na lamang po ngayong araw na ito ay makasama rin po natin bukod kay Tosca at kay Kuya Erwin, si Sir Bong Nebriha ng MMDA sa Road Safety Advocate. Kaya praise God po. Yes. All right. Ayan. So, ayun po, Tosca, simulan na natin. opo, kasi may mga rumble-rumble na nagaganap po sa mga paligid yung mga kuya. Kaya sakto po kasi very special po ang episode natin ngayon. Dahil may makakasama po tayo na napakabait at artistahin, balita ko mga kuya. Okay. Opo. At talaga namang saludo ko dito mga kuya. Opo. So, hindi ko na ho patatagalin pa mga kapatid. It's an honor for me to introduce our very special guest for today's episode. Let's give a hearty welcome to Sir Bong Nebriha, a road safety advocate. Hello po, Sir Bong! Hi. Ayan. Hi, good morning, everyone. Thank you for having me today. Yes. Ayun po. Sige, Opo. simulan na natin sa Opo. ating mga hininging payo. Kasi po, di ba, hindi naman kaila sa marami na ang dami pong mga na-involve ngayon sa road rage. Sir Bong, matanong na lang din namin, kamusta po ba yung mga datos ng mga ganong mga pangyayari sa kasalukuyan based dito sa Metro Manila? Actually, Pastor, si San Jose del Monte Congressman, Representative Florida Robles, they tried to come up with a law or a bill regarding road rage. In their statistics, sabi nila 9 out of 10 Filipinos experience aggressive driving, Wow. no, at least once a year in their driving experience. So 9 out of 10. So that's 90%. And 8 Wow. out of 10 ang inaano nila, they feel threatened by the fact na yung aggressive driving ng other drivers is a threat to them, no? So, I mean, this is really serious. Kaya nakikita nyo po sa kalsada na yung mga init ng ulo, nagka-clash, talagang nagkakababaan, nagkakabunutan ng baril because they think their life is being threatened or the lives of their family or whoever their passengers are threatened by the fact na may mga aggressive drivers o yung mga bumababa dyan kung magmaneho tailgating, honking their horns, crisscrossing lanes and all that. So all of these are factors that leads to road rage. Wow. Wow. Mga kuya, gusto ko po sana tanungin kay Sir Bong, ano po ba talaga yung road rage? Kasi pag narinig ko road rage, parang okay, rage, galit. Pero, kumbaga, ano po ba talaga based on your experience po, sa inyong expertise, ano po ba ang road rage talaga, kuya? Mga kuya, Sir Bong. Yes, actually, Tosca, there's no single definite definition or precise definition ng road rage. Apo. Well, it's just an extreme form of aggressive driving. Oh. So, alam mo, yung for example, mga public utility drivers, mga jeepney, may kita niyo dyan, biglang hihinto, arangkada, yung crisscrossing sa daan, nag-uunahan, sa Commonwealth alone, very, very, obvious to, marami tayong nakikita, So, those are aggressive driving. But itong aggressive driving na to, pag naging extreme na, to the point of nagiging violent na, yung nagkakainitan yung driver to driver, then nagkakaroon ng mga gestures, yung verbal altercations, nagkakamurahan na and all that, then it becomes something else. It levels up into road rage. So, maaring gitgitan lang o nag-uunahan lang kayo sa una, then somebody
makes a wrong gesture or an obscene gesture to another, nagsalita, nagmura and all that, then nagkaroon na ng altercation, then it levels up into a road rage, no? Diyan na nagkakahintuan, nagkakababaan, nagkakasuntukan, nagkakabunutan ng baril, and eventually somebody, at the end of the situation, somebody's lying down in the pool of blood. Wow. Their lives are changed forever. Their lives are changed forever. Both the victim and the perpetrator or yung accused. Meron po bang factor yung mga implementation ng traffic rules doon sa pagmamaneho na kung bakit nagkakaroon ng aggravation ng road rage? Kasi kunyari, kung nagki-criss-cross, hindi naman nahuhuli or hindi na-address. So, siyempre, magkakos talaga yun ng no? Ano po ba dapat gawin doon? Tama yung pastor. Actually, we have lost already yung mga reckless driving and all that. Pero wala naman tayong enforcers all over the place. So, minsan, nakakalisod talaga. And tama yan, that is also one of the factors ng road rage. Yung disregard for traffic laws. So yung aggressive behavior ng drivers, tapos wala namang enforcer, parang they will take the law into their own hands. Yes. No, and ako na, for example, the one that happened in Antipolo, he felt threatened by the fact yung reckless driving nung Fortuner. Hindi naman siya tinamaan, pero feeling niya nagitgit siya. No? Na muntik siyang tamaan, muntik siyang madisgrasya. And he took it upon himself na, sandali, ginigit-git ako nito, and then they chased after the car. No? So, wala naman makikita niyo, wala namang palitan na maanghang na salita, wala namang mga obscene gesture, but he just felt threatened by the fact na reckless tong driver na to. And what they did after that is they took the law into their own hands. Sandali, tuturo ako to ng leksyon. And then, it went from something like altercation maybe, no? And nagkaroon ng bugbugan, naging physical. Yung isa, may dalang weapon, drew it, and then shot the other guy. Actually, Pastor, I attended one forum, and Dr. Mendoza of UP, she's a psychologist who devoted her career in studying drivers' behaviors. And pinag-usapan namin ang road rage. Ang sabi niya, one of the dismal triggers ng road rage is having a weapon in your car or at least within the person. So nagkakaroon ka ng false courage na sandali, bababaan ko to. Kung bugbugin ako nito, pagtulungan ako nito, may baril ako, babariling ko sila. The intention is already there. Kaya yung driver ng Fortuner, he knew from the very beginning na bumaba siya, meron siyang baril doon, kumagrabyado siya. That's her fault. That's his fallback na he draw niya yung weapon. And that's what he did. And then, Grabe, no? it changed their lives forever. Oo, napaka-importante yun pala nung pag-ingatan natin. Huwag tayo magdadala na kung ano-ano kasi nagtutulak lalo ng sense of wrong security. Ayun, sige, lumalakas ang loob lalo. Sige. Magiging magagalitin. Actually, na ano po ako dun sa sinabi ni Sir Bong, yung they took the law in their own hands. Di ba hindi po, I mean, should we do that po? Yung taking, of course not. Kasi ibigay mo yun sa karapatang mga batas. So, Yes, you only entertain that possibility kung wala ka nakikitang mga law enforcer. So you take the law into your own hands. Now, since walang mag-uphold ng iyong position, ikaw na mismo. So, pero delikado yun kasi delikado nga. wala kang authority. Wala kang authority, pero the mere fact na wala kang nakikitang mga mga traffic enforcer o hindi. Kasi ang assumption niya, baka makadisgrasya sa iba. Pero, di ba, yun ang assumption niya Actually, Pastor Bong, Pastor Erwin, yung mga bagay niyan, we have the technology already. We have our cell phones, we have our dashcam. You do not take it upon yourself na i-correct mo siya. Kasi baka you never know kung sino may enkwentro mo. Yes. Ang mas maganda, kuna mo ng video, yung sa dashcam mo, makuha mo yung plate number,
pwede po itong isumbong sa LTO. Ayun, sa Then LTO. will be the Opo, LTO is the agency who has the police power to show cause, to issue a show cause order to the party na recklessly driving at the time. Sabi mo, subok ka, pre-formatted naman po yung complaint doon. I was driving along Boso-Boso and then I saw this driver recklessly driving, muntik akong tamaan and all that. Isasamon po yun. Isa-show cause order. Then pupunta po yung driver doon. Maghaharap kayo. Sasabihin mo, ito yung video ko, muntik mo na akong tamaan, you're recklessly driving, pasigsag-sigsag ka. And then, he will be meted the punishment kung hindi ka magkasundo. And then, mape-penalize po siya. Yun. Naku, importante yun ha, huwag nyo kalimutan yung sinabi sa atin ni Sir Bong. Kasi may tamang paraan on reporting, may tamang paraan in handling issues like this. Parang huwag natin isipin na tayo yung sasagot dito, tayo yung parang dapat makapagpigil sa kasamaan na to. Yun, kasi sa halip na mag-enkwentro, kasi lalala pa yung sitwasyon eh. Kasi ang assumption din ng sasabihan mo, anong karapatan mo? Mind your own business, di ba? Yes. So, kaya dapat, tama, yung sinasabi sa atin ni Sir, magandang yun na payo sa atin na gamitin natin yung cellphone natin to report properly. Kasi may natutunan po ako kay Sir Bong actually, maaga pa lang pero marami na akong tututunan. Kumbaga, kailangan marami na ho tayong mga tools o sa technology na pwede natin gamitin Yes. to get evidence. Tama po ba, Sir Bong? Kumbaga, we need to secure the evidence. Kumbaga, imbis na Tama po. ilagay natin yung batas Batas sa sa kamay kamay natin. natin. Maging, Yes. tayo, parang wise to secure the evidence para kung magsusumbong man tayo sa LTO, handa tayo. Di ba po? Yes. Tama po ba yun, Sir Bong? Tama po. Opo. Tama yan. Ang inaano natin dito, we always remind our drivers to respond. Do not react, you respond. Yes. Kasi po yung react, it's impulsive Very impulsive. So, hindi ka na nag-iisip, nandidilim na yung paningin mo and then Ayun na, dilim na. suddenly, di ba? Meron ng naagrabyado dyan. Yes. Mas maganda yung respond. You take it over. Alam niyo po, nagkaroon kami ng interview ni James Deacon one time. Sabi ni James Deacon, sabi ko kasi, nung tinanong ako, ano ba mapapayo mo sa mga drivers? Sabi ko, try to learn how to let go. Oh, That's very good. Wala pong mawawala sa atin eh. Kahit murahin ka dyan, yes. bigyan ka ng gestures and all that. Just let it go. Breathe, count to 5 or 10 seconds, think it over. Ako personally, I have a picture of my family sa car. Nakasabit siyang gano'n. So every time na nasa traffic ka, nagiinit ang ulo mo, or something like that may nag-cut sa'yo, and you are parang reacting na pagsabihan siya or iinkwentuhin siya, just think of your family. Kasi ang lagi ko sinasabi, ang finish line sa bahay, hindi po sa kalsada. If something happens, let it go. No, let's focus on the goal na gusto natin makauwi ng safe, nang walang abirya, nang walang kaso. Kasi maaring manalo ka sa diskusyon, maaring manalo ka sa suntukan, maaring manalo ka. Ikaw ang buhay, patay yung isa. But then again, your lives, your family, your wife, your children will lose a father. Hindi po, senseless po, hindi po, wala pong kwenta, yung sinasabi na wala pong kwenta. That's true. Live another day. Live another day. That's very Actually, true. mga Correct. kuya, Sir Bong, kasi nung minsan nag-book po ako na ride, nakakwentuhan ko po kasi yung driver, tiga Antipolo po. So marami siyang nakwento sa akin. Parang lumalabas po, ewan ko po kung tama po yung pagkakaintindi ko, Sir Bong, please correct me if I'm wrong. Parang lumalabas, parang nag-self-defense po yung driver ng kotse. So naisip ko dun po sa kinukwento niyo po, pwedeng naisip po nung driver na kung ako kinukuyog o binubugbog, paano pa yung pamilya ko? Baka masaktan din. So pwedeng naisip din po niya na kailangan ako bilang tatay, ako yung poprotekta sa pamilya ko. So mga kuya, yun po yung naisip ko. Parang tama lang po yung sinabi ni Sir Bong, pero pag doon sa mga pagkakataon na marami na bumubugbog sa inyo, ano po ba ang dapat na maging response? Inisip ko lang bakit ka pa bumaba sa sasakyan? Dapat di ka na bumaba sa sasakyan. Kasi the mere fact na bumaba ka, nakikipaghabulan ka nun. Ay, ganun po ba? Actually, ang sabi ng independent, yung nakabaril, sabi niya nagdilim yung paningin ko. Oo. When that happens, alam mo,
wala na, when you're outside of reason already, Yes, hindi mo oo. na iniisip yun eh. Yes. So, Yes. mga kuya, Sir Bong, with all... Well, actually, Pastor Erwin, that's reaction. Oo. That's Reaction. reaction. Oo nga. That's not Oo response. nga, pero yun ang sabi ng So, tama po si Pastor Bong eh. This will not happen kung hindi siya bumaba. Ano ba naman yung hinarang ka, nagbaba ka ng bitana, boss, pasensya na. Kung nagit-git ko man kayo, I'm sorry. Nag-aapura lang ako, may hinahabol ako. Wala naman akong nasaktan. Kung meron man akong nabangga, kung nagasgas ko man kayo, I'm willing to pay. Pero wag na po tayo mag-away. Ano? In this situation, cooler heads should prevail. Yeah. Kasi yung mainit na ulo, sasabayan mo rin ng init ng ulo. Magmumura to, magmumura ka Sasabog, rin. ano? Yes, Yeah. nothing can be solved by that. Yeah. So kailangan talaga meron isang magpapakumbaba, Yes. mas malamig ang ulo, and that should be the one to control the situation. What happens kung one of the parties would react in a destructive way? Kunyari, yung isang sasakyan, bumaba yung driver, tapos sinampas yung salamin. Ay. Ganon. O yung windshield. Opo. Oo. Yes, Pastor Erwin, yung sinasabi ko na if you have a dashcam, it will be caught Yes, on camera. Kung may pasahero ka, pwede niyang video on what's really happening. Then pull out of the scene, umalis po kayo doon, pumunta po kayo sa malapit na presinto, ireklamo niyo po. There's a better way of dealing with Yes, this. yes. Yung mga init ng ulo sa kalsada. Ang pinaka masama po yung tinignan ka, tinignan mo rin, and then suddenly nag-aaway na kayo, nagsusuntukan na kayo, nagbabarilan na kayo. Pero kung meron po talagang isa na kumalas lang, sandali lang Brad, hindi natin kailangan mag-away. Pasensya na kung naagrabyado ko ta. I think it can be resolved nicely than being physical. That's very So, mga kuya, Sir Bong, ito po yung kumbaga pandiin kong tanong. So, ano po ba talaga ang punot dulo ng road rage? Ayan. Kumbaga, ang dami na mangyayari. Pero ano po ba talaga ang pinagmumulan niyan, mga kuya? So, Siyempre, yabang. ayan. I mean, pinakauna talaga. Actually, Pastor, stress. Stress. Isa rin yun. Talaga. Stress talaga. Pag may kanya-kanya tayong pinagdadaanan, may kanya-kanya tayong problema, tapos nata-traffic ka, malilate ka sa trabaho, it adds up eh. Yung stress mo, yung problema mo, traffic congestion, malilate ka, you think your time is more valuable than other drivers. So yun po yung And then of course, yung mga aggressive drivers ka, it compiles eh. So parang falling out talaga na sasabog ka. Pero yun nga, ang sinasabi nga namin, kahit nandiyan ka na, trying to contemplate. Kasi pag nasa kotse ka, there's this sense of anonymity na parang you lack the sense of consequence. Parang feeling mo na kung anong gagawin mo, hindi ka makikilala, you can get away with it. No, isa rin 'yon na nagti-trigger na factor sa road rage. Pero yun nga, we really need to breathe, think it over, then do not react to respond. Kaya ko nasabi yung yabang. Kasi Oo. sa lalaki, nakakalalaki to. Yun. Ganun po. Oo, di ba? Yes. Parang, siya bang magaling mag-drive kaysa sa akin? Ganun Oo. ba? Parang, ang ganda nung sinasabi nga ni Sir Bong na, you are not to prove anything eh. Okay. Ang mahalaga, ano yung finish line mo? To get Okay, home oo. safely. Yes. Or to get to your destination safely. Opo. Di ba? So, we cannot control yung response or reaction ng ibang tao, Yes but po. at least we can control ourselves. No? Tama. Kasi, kung pag hindi natin, hinayaan natin kontrolin tayo nung kanilang reaksyon, talo na tayo. Tawag sa Tagalog yan, asar talo. Oo nga. Oo. Oo nga po. So, pero mga kuya, medyo okay lang ba tumektikal muna ako ng Sige, konti? go ahead. Opo. So, kumbaga,
I'll take this opportunity since we have a road safety advocate with us, mga kapatid. So, Sir Bong, since you mentioned po na they're trying to make a law specifically for road rage. But ang question ko po, meron po bang mga batas na pwede ho natin mai-apply dito po sa nangyayaring, nag-viral ho kasi talaga Sir Bong. So, may mga batas po ba tayo existing na pwede ho natin actually mai-apply o magamit patungkol po sa pagresolba ng itong road rage na? Ayan. Opo. Actually, sa traffic itself, marami na tayong batas sa traffic. Yung kung yung titignan mo yung pagdadrive nung Fortuner, he can be charged with reckless driving, Pero yung ginawa na pagharang ng mga motor, pagbugbog doon sa driver and all that, it doesn't fall under traffic violations anymore. It becomes criminal. Wow. Nagiging siyang revised penal code na hindi na po RA 4136 na yung Land Transportation Act natin. It shifts to revised penal code because that's physical injuries ulit. Naging physical injuries na. Hindi na po yan reckless imprudence resulting to homicide. Hindi na po. Homicide na po yan. Oh no. So it becomes nasa revised penal code na yan, it becomes a crime. Kaya yung batas, may batas tayo sa traffic, kung susundin lang natin, baka hindi tayo pupunta sa revised penal code. It will be a happy trip for everyone. Pero yun nga, may binabaan, minura, bumaba, nagbugbugan, it becomes physical injuries kung meron man na bugbog dyan, and then may binaril, may namatay, then it becomes homicide. So, yung po yun. And nakakalungkot kasi dalawang pamilya po ang maaapektuhan. Sa lahat po ng yan, dalawang pamilya po palagi ang naapektuhan. Pamilya ng biktima at pamilya po ng nakapatay. Pero in this case kasi, sabi nyo, yung isa, binugbog yung nasa Fortuner. So may pananagutan din siya. It's a criminal offense. So both are... yung nambugbog po, meron pa. Alam nyo po, yung namarel. Instead na nilabas niya yung baril niya, nabugbog siya, umalis siya, nagreklamo siya sa police, may dalawang rider, binugbog ako. Mas mananagot pa po yung rider sa kanya. Pero yung gusto niyang gantihan, yung nambugbog sa kanya, kinuha niya yung baril, binaril niya. Another, na naman yun. Pero in this case, he will have both are face criminal charges. Both, yes. Ang kung pwede siya mag-file na binugbog ako, tapos pwede niyang it was self-defense. Pero mahirap po kasi self-defense na suntukan, tapos ang self-defense mo, baril. So that's excessive force. Pero, binugbog muna siya, di ba? Opo, pero magkaibang kaso na yun. Buti po kung magkaibang kaso na yun. Buti po kung tinutukan din siya ng baril, nakita niya bubunot ng baril, binunutan niya rin, inunahan niya. Then That's right. Pero po, walang binunot, walang suntukan lang sila, then binunutan niya ng baril, binaril niya. That's something else. Thank you po. Wow. So, thank you po, Sir Bong. Thank you so much po. So, ito na po, malapit na natin hinga ng words of encouragement ating mga kuya. So, ito na po yun. si Sir din. At syempre si Sir Bong. So, Sir Bong, thank you so much for being with us. Sobra po kayong blessing sa amin. At marami po ako talaga natutunan. So, Sir Bong, ano po ang maibibigay niyo pong words of encouragement sa ating mga kababayan na, alam niyo na ho, patungkol sa mga kuya na, kumbaga, nasasangkot sa road rage, hindi pa nasasangkot at para maiwasan, how can we encourage po ang ating mga kapwa Pilipina, Sir Bong? Thank you. Actually, I have a presentation about road rage. Let me share to you yung part ng slide na sinabi dito, what to do in a road rage situation. Nice. Sabi, remain calm and focus on getting to your destination. Kalma lang. Huwag mo na sasabayin yung init ng iba. Do not engage with the other driver. Okay? Do not return any gesture or remarks made at you. Avoid eye contact. Yung eye contact kasi nakakalaki ka. Tinitignan mo ako, tinitigan mo ako. Keep your seat belts fastened in case unexpected braking, nag-check brake sa harapan mo. And at the same time, keeping your seat belt prevents you from getting out immediately, no? And
Sabi nga dito, avoid if someone is following you as a result of a road rage. Halimbawa, Tinetailgate katulad to. nun, sinusundan siya ng motor, di ba sinusundan na siya ng motor, hinaharas siya. Ang pinakamagandang ginawa ng driver ng Fortuner, kung tumabi siya sa isang presinto, tumabi siya sa isang barangay hall. Palagay ko, kung may authority po within the area na kung saan siya huminto, palagay ko hindi po nangyari yun. No? Mas maganda po yun. O kaya mataong lugar. Well, kasi sa mga Pilipino ngayon, pag mataong lugar ka nag-park, nagkaroon ng ganyan, instead of aawating kayo, or Bibidyo. instead na tatawag ng pulis, ang gagawin bibidyohon. Kaya tulad ng nangyari, ang dami nakabidyo pero wala man lamang yata tumawag ng pulis. No? Opo. And then, of course, you can, ganun din po, tama rin po, ask your passenger to document the situation. So that just in case, i-report niyo po sa police, meron po kayong ebidensya. Napaka-helpful po nun. And ang pinaka end all and be all, sabi nga kanina, do not react, Yes. respond. And to all the drivers, let me advise you, try to learn how to let go. Wala pong kawalan sa atin kung magpapakumbaba po tayo. Wala pong mawawala sa ego natin kung papabayaan na lang po natin yan. Mas maganda pa po Ayan. makauwi tayo sa bahay ng matiwasay at wala po tayong kasong haharapin. Kasama pa po natin yung pamilya Yes. Ang natin. ganda, let go. Parang love life lang, Sir Bong, ah. Let go na lang. so thank you, Sir Bong. At syempre po sa ating mga kuya, syempre, dadagdagan natin ng konting slight na question. Pero mga kuya kasi syempre, aside from, of course, yung tinanong natin kay Sir Bong, syempre po, napansin ko parang maraming talagang naiinis na ngayon. Parang uso ngayon yung parang nagagalit. So mga kuya, ano po maipapayo natin sa ating mga kapatid na tila parang lifestyle lang magalit? Ano po? Parang, paano po ba natin may Siguro iwasan? Tosca, sa susunod nating episode, Oo. yun ang i-discuss in a much detailed Anger Thank you. management. Oo, ano? kasi syempre specific tayo ngayon sa Sa road road rage. Po. No? Dahil, Siguro. kaya kuya, dahil yan pong suggestion nyo, hindi po ako magagalit. Sa suggestion. Sige, Okay. Kevin, bigay mo Kuya na yung Erwin. final Alam mo, words. Ay, sa ano. Meron akong kaibigan, taga CCF din, pero wala na siya ngayon, nasa Lord na siya. Pero in-advise niya ako, kasi malaki yung katawan niya, kaya niyang babaan kahit na sino mga ano doon. Pero sabi niya sa akin, pagdating sa kalye, kalmado siya. Ang sikreto niya, sabi niya, ganitong ginagawa ko. Bago ako umalis ng bahay, pagsakay ko ng sasakyan, ano lang, maiksing prayer lang. Alam mo sinasabi niya? Sabi niya, Lord, inaalay ko ito sa iyo. Para sa iyo na to. Ganda. So, pag may nag-cut sa kanya, yun lang sasabihin niya, Panginoon, para sa iyo to, hindi na ako magagalit. Nakafocus siya. So, sabi ko, maganda yun. Magandang, Yes. ano. Nako, napakaganda po ng payo ni Kuya Erwin. Napakaganda ng payo sa atin ni Sir Bong. Alam niyo po, ako rin, hindi ko masasabing exempted ako sa ganyan. Pwede rin akong magalit, pwede rin ako mainis. Pero alam niyo, tama ho yung sabi ni Kuya Erwin. May Diyos Pwede naman tayo lumapit at humingi ng tulong. Alam niyo, madaling makalimot pag nasasaktan na tayo at lalo na natatamaan ang ating mga pride. Madaling makalimot. Gusto natin gumanti, gusto natin. Pero ang ganda na sabi ng Lord, di ba? Sabi niya, ibigay natin ang paghihiganti sa Kanya. Kaya, kasi total, ang buhay natin, hindi lang naman dito sa lupa Ang totoong buhay natin sa Panginoon. Kaya kung papaano si Jesus nagkatawang tao, na tayo po ay naging offensive sa Kanya, naging rebellious tayo sa Diyos. Siya nagpatawad. Mano ba namang tayo namang mga makasalanang tao ay magpatawad din sa isa't isa. Kaya ito lang may papayo ko. Balik tayo sa Panginoon sa Kristo. Aminin natin hindi natin ito kaya. Aminin natin hindi natin ito kaya. Pero lahat ng mga pinayo sa atin, tulungan tayo ng Diyos magawa natin yun. Tama ho yun. Huwag tayong magre-react. Tayo po ay mag-respond sa sitwasyon. Kaya sana po ay alalahanin natin may nagmamahal sa ating lubos at ang ating Panginoon Kristo ay laging kasama natin para ibigay ang pinakamabuting bagay para sa ating buhay. God bless po ulit at magkita tayo sa susunod na episode kasi pag-uusapan natin paano pangalagaan, paano tayo umiiwas sa galit. Ayun po. Ayan. Woohoo! Thank you mga kuya. And thank you po kuya mo. Ay, Sir Bong. Ayan. Puro Bong. Kuya Bong. Sir Bong. Gusto Bong. Okay. Okay. Opo, yun lang po yung kilala kong Bong na mabait. Ano naman, marami naman. So mga kuya,
kuya, ito na po. Tagline na po hingin ko. Kaya mga kapatid, kung sakali man po, ano man ang pagdaanan natin, umulan man, Umaraw. O, bumagyo. kung kailangan po ninyo ng payong, ito po ang payong kapatid. Amen. Sa ating mga kapatid at sa aming magiging mga kapatid, nais po namin kayo imbitahan na sumabaybay po sa ating Payong Kapatid through our social media pages. Meron po tayong 3. As of now, we have Payong Kapatid official Facebook page. We also have in YouTube, Payong Kapatid PH. At syempre po, sa mga mahilig mag-Spotify dyan, meron po tayong podcast, Payong Kapatid. Ayan, so mga kapatid, kasama ang ating mga kuya, sana po ay mag-like, share, and subscribe para po ay magkasama-sama tayo ng pangmatagalan and hopefully forever.